Hindi naman po kaila sa inyo, mga kapatid, ng araw na ito ay araw po ng pananambahan sa Diyos. Amen po. This is the day that the Lord has made. Lahat po tayo, all over the globe, iba-iba man ang ating pong paniniwala, iba-iba man po ang ating pong mga kaparaanan kung paano po tayo sumamba. Definitely, marami pong mga tao ngayon ang nasa loob ng templo, nasa loob po ng kanilang simbahan, nasa loob po ng church, nasa loob po ng tulad po nito. And hindi po natin pwedeng alisin that they do their best, everything na pwede po nilang gawin para po sa ating Panginoon. At hindi po natin dinidiscount yun. No? Kahit sabihin po natin iba't iba yung ating pong pamamaraan kung paano po natin pwedeng papurihan ang Diyos. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, kahit po ano daw ang atin pong gawin, na sa tingin natin ay mabuti para sa atin at kinukonsider po natin na ito ay nakakalugod sa ating Panginoon. Kahit daw po may sinasakripisyo tayo sa mga bagay na ginagawa natin bilang paglilingkod sa Diyos. Pero kung hindi po napiplease ang Diyos dun sa bagay daw na ginagawa natin, wala daw po lahat yun meaning. Kapag hindi po na-appreciate ng Panginoon, or rather napiplease natin ang Panginoon in everything we do, in connection po doon sa sinasabi nating way ng ating pong pagsamba sa Panginoon, lahat pala nung bagay na yon ay baliwala sa harapan ng Diyos. So walang mabuti at walang magandang bagay na ginagawa natin sa ating pong Panginoon, maliban po kung yung lahat daw ng bagay na ginagawa natin ay meron lang pong isang pinanggagalingan. At yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. Okay? Ang title po ng message po natin, pinamagatan ko pong Alam ng Diyos. A simple word, alam ng Diyos. God knows. Tingnan natin teksto. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa Kanya. Ilan ang sumampalataya? Marami. Tandaan niyo po yung word na yon. Hinighlight ko, marami ang sumampalataya. Which is yun naman ang very purpose ng Panginoon. Para po ang tao ay manampalataya, manalig sa Kanya. Nang makita nila ang mga kababalagang ginawa niya, subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi nagtiwala ang Panginoon. Hindi, sa John 2:25, hindi na kailangang may magsalita pa sa Kanya tungkol sa kanginuman sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Doon ko po kinuha, doon sa word na talastas, alam ng Diyos. Sabi po riyan, marami ang nanampalataya. Amen. Good, mga kapatid, na marami po ang sumasampalataya sa Diyos. Pero ang sabi po rito, hindi siya nagtiwala sa kanila. Why? Dahil kilala silang lahat ng Diyos. Talastas ni Lord ang kanilang kalooban. So anong ibig sabihin sa atin nito ngayon? Hindi dahil pala nananampalataya ang tao o tayo sa Diyos ay okay na, masaya ka na. Pero ang hindi natin alam, may isang Diyos pala na nakakaalam ng ating puso at kalooban. At siya lang ang makapagsasabi kung tunay o hindi ang atin pong pananampalataya. Tingnan po ninyo kung saan nakatingin ng Diyos. Hindi po doon sa mga bagay na ating ginagawa. Na pwedeng sa atin, okay na yon. Settle na tayo doon. Kasi sa ating pananaw, mabuti naman yung bagay na ginagawa natin. At iniisip nga natin, yun ang kalooban ng Diyos. Pero tingnan nyo kung saan nakatingin ang Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas o kakisigan.
Hindi siyang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit ang tinitingnan ko, puso. Saan nakatingin ng Diyos? So therefore, hindi dun daw sa mabubuting ginawa natin. Hindi rin daw doon sa mga magagandang sinasabi po natin. Hindi rin daw doon sa mga bagay na tiniis natin at isinakripisyo natin sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Ang basihan po rito ng Diyos ay kung ano ang kondisyon ng puso natin. Doon po sa mga kapatid nakatingin. Hindi doon sa mga bagay lang na ginagawa natin. Kasi minsan na-appreciate natin yung manifestation na ginagawa po natin sa labas. Pero ang tunay na nakakaalam kung ano po yung nasa sa loob, sino? Sapagkat hindi natin nakikita kung ano nasa loob. Amen. Okay? Ito yung una nating putos. Alam ng Diyos kung ito'y mula sa puso. Pwede tayong gumawa ng mabuti. Amen? Pero hindi lahat ng mabuting ginagawa mo ay nangangahulugang galing. Pwede yun. It is a natural thing. Sa isang tao na tulad mo, lalo na kung ikaw naman po ay talagang mabait na tao. Marami tayong ginagawa, kapatid, na hindi po kailangan na yung pong puso natin ay involved sa bagay na ginagawa natin. Amen? Pero pagdating pala sa Panginoon, kailangan. Ano man yung ginagawa mo, kailangan mula sa, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso na nananalig sa akin. Mula sa puso ng nananalig sa akin. Ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng mula sa puso. Ano ibig sabihin? Again, dapat lahat pala ng ginagawa natin at sinasabi natin at pinananampalatayanan natin, dapat pala ang lahat ng iyon ay mula saan? Dahil kung hindi po ito mula sa puso, mga kapatid, wala pong bearing, wala pong saysay ang lahat po ng gagawin po natin. At sinabi natin, mga kapatid, kahit pa ang mga ito ay ginagawa natin na may pananampalataya. Wala pa lang saysay, mga kapatid. Kaya sabi po sa Matthew 15:8, paggalang na handog sa akin ang bayang ko, paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito, bumubukad. Papuring pagsambang ginagawa nila, walang. Nakita po ninyo, kapatid, kapag hindi mula sa puso, kahit ito'y pagsamba, kahit ito'y pagpupuri, kahit ito'y paghahandog, lahat po ng yan, wala raw pong kabuluhan. Eh bakit? Dahil sabi ron, lahat ng yan paimbabaw lamang. Eh bakit sinabi ng Diyos paimbabaw? Kasi hindi mula saan? Amen? Napakahalaga pala nun, mga kapatid. Okay? At kailangan, hindi lamang po, mga kapatid, kailangan mula sa puso. Kailangan din, eto, hindi pala sapat yung pong mula lang sa puso. Kailangan din pala ay taosan. O alin ang taos sa puso, mga kapatid? Taos pusong pagsamba. Job 33:26, ang kanyang dalangin, diringgin ng Diyos, ang pagsamba niya sa puso ay taos. Muli siyang ilalagay sa katayuang namumukod. Tingnan po ninyo ang blessing kapag daw po ang pagsamba natin ay mula sa puso o taos sa puso. Yun daw panalangin natin, ano? Diringgin ng Diyos. Amen. At ito maganda. Ilalagay niya tayo sa katayuang namumukod, tangi. Sa tingin po ninyo, bakit? Bakit ikaw ay ibubukod tangi ng Diyos? Sapagkat kung ikaw lang ang nakikita ng Diyos, na kung sumamba ay taos sa puso. Hindi po kasi lahat ng pagsambi. Hindi ho ba? Papuring pagsambang ginagawa nila. Sumasamba sila. Nagpupuri sila. Pero sabi ng Lord, walang kabuluhan. Kailangan taos saan?
sa puso. So ano pa makikita po natin, mga kapatid, dito? Ha? Ito challenge ko. Kaya po tayo narito for one reason, to worship God. Not just to hear the word, but to worship God. Pakinggan niyo ito mabuti. Ang word na naririnig nyo, it's only what? A blessing. Okay? Favor lang ng Diyos ito. Pero ang main reason kung kaya tayo narito, sapagkat yan ang katungkulan ng tao, alin? Ang sumamba sa Diyos. Amen. Ang pagsamba ay para sa Diyos. Pero ang salita ay para sa tao. Di niyo napansin? Kaya kung mayroong mahalaga sa dalawa, hindi ho yung lang salita. Bagamat hindi ho natin pwedeng alisin yung isa dun sa isa. Tama. Sapagkat parehas naman silang mahalaga. Pero kapatid, kung meron po akong titingnan na mas mahalaga sa ginagawa natin, hindi ho yung pakikinig na salita. Bonus lang ito ng Diyos. Ang pinakamas matindi ay yung tayo ay makasamba. Sapagkat yan yung purpose natin, kaya tayo naririto. Amen. Kaya lang, kung sasamba ka lang din naman, di dapat gawin mo na ano? Kasi masasayang. Kung maglilingkod ka lang din naman, sana po gawin mo na ano? Tao sa puso, kung susunod ka lang din naman, ginagawa natin, kapatid. Kaya ka naririto, sumusunod ka sa Diyos. Kaya ka naririyan, naglilingkod ka sa Diyos. Kaya ka naririyan, sumasamba ka sa Diyos. Kung ginagawa mo ito nang hindi po tao sa puso, mawawalan po ng meaning ang lahat ng iyong ginagawa at nagpapagod ka, kapatid. Kung merong isang pinakamasakit na maranasan ng isang tao, yung umaasa ka na mangyayari sa iyo yung isang bagay na ine-expect mo, at pagdating mo sa dulo, nung oras na dapat mong tanggapin, hindi ibinigay sa iyo. Yan ang pinakamasakit. Anticipation. Presuming. Bakit? Sapagkat akala natin yung ginawa natin sa Diyos na pagsamba ay sapat na. Hindi pa pala. Sapagkat yung pagsambang ginawa natin ay hindi talaga taos sa puso natin. Amen. Kaya napakahalaga, mga kapatid, sa lahat po ng bagay, lalo na't may kaugnayan sa Diyos, gawin po natin ito, hindi lang may katotohanan, kundi gawin po natin ito ng taos sa atin pong puso. Amen? Ito. Paano mo malalaman kung yung ginagawa mong pagsamba ay tao sa puso? Paano? Kasi pwede natin sabihin, yung pagsamba ko, tao sa puso. Paano mo nasabi nga na tao sa puso? Anong batayan mo? Alam niyo kung sino nakakaalam dito? Ikaw lang at ang Diyos. Amen? Mararamdaman mo ito sa sarili mo. Kapag nagiging totoo ka sa ginagawa mo, tiyak ako, ang Diyos, nararamdaman din tayo. Tama? Madalas ganito ang request mo. And I do believe, request ko, request ng bawat isa. Lord, sana maranasan man lang kita. Gusto ko maranasan kita. Gusto ko, Lord, maramdaman kita. Yung damandam ako na nariyang ka. Masisense mo yun eh. Tama. Alam niyo, kapatid, hindi masama yung request mo. Pero sana ang sinasabi ninyo ganito, instead na, Lord, sana maramdaman kita, sana sinasabi niyo, Lord, ako ba nararamdaman mo? Hindi ho kasi pwedeng lumayo ang Diyos sa atin. Dahil ipinangako niya yan sa iyo. Hindi kita iiwan. Pangako niya yun. Kahit nasaan ka, sasamahan ka ng Panginoon. Dumaan ka man sa ilog, sabi niya, sasamahan kita, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, sapagkat kasama mo ako, as He has promised.
bakit hinihingi mo na maramdaman mo siya? Kasi ang totoo, hindi siya ang malayo. Ikaw. Kaya nag-i-struggle tayo ngayon. Na parang hinahanap mo, Lord, parang hindi ko na maramdaman yung dati kong nararamdaman. Nilayuan mo na ba ako? Nasaan ka na? Hindi ho kahit kailan lalayo ang Diyos sa inyo o sa atin. Tayo mismo ang lumalayo sa Kanya. Kaya nga sabi po niya sa Pahayag 2:4, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Hindi mo na ginagawa yung tulad ng ginagawa mo noong dati. So mga kapatid, mapakahalaga na totoo tayo sa ating pong ginagawang pagsamba. O paano pa natin malalaman na totoo yung ating pong pagsamba tao sa puso? Yung kaya mong itaas ang iyong kamay. Yung kaya mong sumigaw kung kinakailangan. Yung pwede kang umiyak na wala kang pakialam sa iba sa sasabihin nila. Sa nakikita nila. You don't mind them. Sapagkat ang interest mo, nakapokus ka, Lord, sa pagkakataong ito yung gusto kong mangyari. Yung masamba kita. Pero yung po minsan, ang nagiging hadlang, yung pong nakikita natin na nasa tabi natin. Conscious tayo saan? Hindi ho doon sa ginagawa natin. Conscious tayo saan? Sa mga pwedeng gawin ng iba, na sabihin sa'yo, kung meron kang kakaibang ginagawa na yun ang paraan mo, para sumamba sa Diyos. Parang ako lang yata nakataas ang kamay. At dahil nakita mo walang nakataas, ikaw na nakataas ang kamay na sumasamba, ibababa mo na rin ang iyong kamay. Ikaw na gusto mo magsabi ng nasa sa loob mo na papuri. Nung makita mong parang walang nagsasalita, tumahimik ka na rin. Dahil ayaw mong mapahiya. Kapatid, hindi nasa lahat na nasa loob ng church, ang purpose ay talagang sumamba. At napakasarap sana kung mangyari po sa atin lahat yon. Na nangyayari yung layunin mo na kaya ako naparito at ayoko na aalis ako. Pumunta ako dito, ang layo na pinanggalingan ko. And some of you ay galing pa kung saan. At hindi naman kayo mag-e-effort na wala naman ito sa inyong halaga at dahilan. Pero dahil pag napumunta kayo rito sapagkat gusto nyo na sumamba sa Diyos. Pero kung hindi nangyari yung purpose ninyo ng pagsamba sa Panginoon, dahil nahadlangan kayo ng mga bagay na pwedeng inilalagay nyo sa isip nyo, o inilalagay ng kaaway sa isip nyo, kapatid, pag lumabas kayo rito na hindi nangyari yung purpose, kawalan po ninyo, hindi kawalan ng Diyos. So therefore, huwag kayong papayag na sa lahat ng ginagawa nyo, hindi lang dahil tao sa puso, kundi dapat nangyayari yung purpose, kaya po kayo pumaparito. Are you with me, church? Yung maramdam na ramdam mo. At dahil po nakita ng Panginoon na taos ka sa puso, meron pong ni-request. Eto, tinan nyo. Dinggin nyo silang mula sa langit. Pag nakita pala ng Panginoon yung sincerity mo, yung ginagawang pagsambay taos sa puso mo, merong nagkukuman, sabi niya, dinggin mo mula sa langit, sa iyong tahanan, at patawarin mo. Eto maganda, ibigay nyo sa kanila ang nararapat sa kanilang gawa. Ibigay nyo sa kanila kung ano yung nararapat. Sapagkat kayo lamang nakakatalastas ng puso ng tao. Kapatid, maiba ka man lang. Yung sinabi niyang mabubukod tangi ka. Iba ang pananaw ng Diyos doon sa nakikita niyang taos-puso ang pagsamba. Kasi sa maraming magkakasama, pero wala ni isa sa kanila ang sumasamba. Pilitin mo, kapatid. Ikaw yan eh. Hindi ikaw sila. Ikaw yan. At hindi pwede na yung ginawa nila accredited sa'yo. Kundi kung ano yung ginawa mo. Iyon ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung ginawa ng ibang tao. Amen? So, taos-pusong pagsamba. Ano pa? Taos-pusong pagsisisi. Magsisi kayo ng taos sa puso. Hindi pakitang tao lamang.
Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa. Church, gusto niyo ng totoong forgiveness? Ha? Gawin yung totoo ang inyong pagsisisi. That's the only way. Kapag nakita ng Diyos na totoo na nagsisisi ka, hindi pwedeng hindi niya ibigay yung totoong pagpapatawad sa iyo. Pero kung nakikita ng Diyos na hindi ka naman sincere sa sinasabi mo, sapagkat ang alam kong nagsisi kapatid, ay nagkakaroon po ito ng remorse. Nandun yung guilt. Hindi siya natutuwa, hindi siya nasisiyahan sa bagay na kanya Kaya hinihingi niya ito ng tawad. Pero sa oras na hingi niya ito ng tawad, mga kapatid, ayaw na niya itong balikan. Hindi ko sinasabi na hindi tayo nagkakamali time to time. Sapagkat alam naman ng Diyos na meron tayong kahinaan, amen? Hindi tayo perfectong tao. Pero ramdam mo sa isang tao na hindi siya natutuwa every time na siya'y nagkakamali at nagkakasala. At kitang-kita mo yung sincerity sa kanya kapag siya humihingi ng tawad, Lord, I'm sorry. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko nais. Patawarin mo ako. At ang Diyos na nakakaalam at nakakabasa ng tunay na laman ng puso mo, dahil nakita niya na totoo yung pagsisisi mo, I doubt na hindi rin totoo yung forgiveness na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano sabi rito? Tingnan nyo. Maganda ang loob ng Diyos. Mapagpahinuhod. Puspos ng awa. At nakahandang magpatawad. At hindi nagpaparusa. Kangino, kapatid? Kangino, maganda ang loob ng Diyos. Kangino siya nagpapatawad. Kangino po hindi siya nagpaparusa. Sa mga taong taos-pusong nagsisisi. Hindi po lahat ng binanggit ko'y para po ilapat natin sa sa iba, hindi po. Doon lang po sa taos-pusong nagsisisi. Ano pa, kapatid? Taos-pusong pagmamahal. Ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Ano pa't naghahari na sa inyong tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Kayo na po ang sumagot, mga kapatid. Sa atin dito, bilang magkakapatid kay Kristo, nasasabi niyo bang lahat tayo nagmamahalan dito? Salamat, walang nakasagot. Yun ang totoo Amen? Salamat, walang mapagkunwari dito. Yun ang totoo. Mga kapatid, yung pong napaka-ordinaryo na mahalin mo lang, yung kapatiran mo, hindi natin magawa. Yung gawin mo pang tao sa puso. Lalong hindi po mangyayari yan. Amen? Hindi ho pwedeng sagutin natin ito na nagmamahalan tayo ng tao sa ating puso. Talastas po ito ng Diyos. Kasi kung mahal po natin ang isa't isa, hindi tayo magiging pahirap sa kanila. Tama ba? Dapat nagiging blessing po tayo. Blessing ka sa akin, blessing ako sa iyo. Saan nyo nakikita yung nagmamahalan tapos siya nagsasakitan? Meron bang ganon? Sinasabi mo mahal mo siya pero sinasaktan mo? Meron? Maraming pagkakataon na nakakasakit tayo saan? Kangino? Mga kapatiran po natin. Na dapat pinoproteksyonan po natin. Ano ba sabi ng Lord? Whatever you do to the least of these brethren, kangino nyo ginawa? Sa akin nyo ginawa. Therefore, sino sinasaktan natin? Sapagkat tayo ay kabilang sa isang katawan na ang ulo ay si Kristo. Amen? Kung sinasaktan natin ang isa't isa, ang nasasaktan na higit ay walang iba kundi ang atin pong. Yun po yun. Tapos ito tayo sinasabi, paano kakayang mahalin ng Diyos na hindi mo nakikita? Na yung kapatid mo, na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. So ang tunay na nagmamahal ito, yung kapakanan nila, hindi yung kapakanan mo. At sila naman ang iniisip, yung kapakanan mo at hindi yung kapakanan nila. Amen. Kaya't masasabi po ng mga tao natin, masasabi ng mga tao sa labas, na totoo, yung magkakapatiran doon, talagang nagmamahalan. Tao sa puso ang pagmamahala.
Amen? Pero kung hindi ho natin nagagawa ito, napakabigat. I-presume natin lahat tayo pupunta sa langit. Nandiyan ba kayo? Okay. Paano tayo magbabatian sa langit? Kung tayo may mga sama ng loob. Babatiin mo? Kung makita kayo sa langit at nagsalubong kayo bilang magkapatid, ano sasabihin mo? Ayan ay kayong bruha. Ayan ay kayong maldita. Ayan ay kayong isuway. Kapatid, hindi ko alam if we can make it. Saan? Kasi kung meron tayong mga dinadala, mga kapatid, baka hindi tayo makapunta sa langit. Amen? Kailangan maramdaman sa atin yung sinasabing taos-pusong pagmamahal. Love each other. This world will know that you are my disciple if you really love one another. Di ba? Hindi mo ba kayang mahalin yung katabi mo? Alam niyo ba kapatid, listen. Meron tayong mga biological na ama, ina, mga kapatid, asawa, na hindi natin makakasama sa langit. Agree kayo? Agree kayo? Kasi hindi naman po lahat sa isang pamilya makakasama talagang nakakilala. Meron pong hindi Tama. Merong ayaw sumamang nanay. Merong ayaw sumamang tatay. Merong ayaw sumamang mga kapatid. Merong ayaw sumamang asawa. Merong ayaw sumamang anak. So therefore, dahil ayaw po nila sumama, hindi po sila pwedeng mapunta sa langit. Maniwala kayo sa akin. Amen. Ngayon, pamilya natin yon. Alam niyo ba kung sino ang tunay niyong makakasama? Yung katabi mo. Kung hindi mo masikmura yung katabi mo ngayon, paano mo ngayon aasahang makakasama kayo sa langit? Hello? Kapatid mo yan Kapatid mo yan, hindi biological Kapatid mo yan, spiritual. So therefore, kung iyan ay iniligtas ng Diyos at ikaw ay iniligtas ng Diyos, definitely parehas kayong pupunta sa langit. Amen? Pero paano mangyayari? Buisit na buisit ka nga rito. Nako, mamaya. Dito ko nadadalhin sa pangatlo. Ano yung una? Kailangan mula sa puso. Pangalawa, kailangan tao sa puso. Pangatlo, kapatid, kailangan malinis ang puso. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang So, anong blessing dito? Kapag malinis ang puso? Mapalad ka raw. Mapalad ka. Bakit mapalad ka kapag malinis ang puso mo? Pakinggan nyo. Kasi hindi po lahat may malinis na puso. Tingnan nyo sabi. Marumi ang kanilang puso. At dahil marumi ang kanilang puso, ano sabi ng Panginoon? Dapat na silang paano nagiging marumi ang puso? Sabihin nyo sa akin. Paano nagiging marumi? Eto. Yung lahat ng ikinakarga nyo sa puso nyo. Unforgiveness, bitterness, hatred, selfishness, envy, jealousy. Ano pa kapatid? Yung mga bagay na yan na narito sa puso mo na siyang nagpapabigat pero ayaw mong bitawan. Kahit sabihin mong ikay isang Kristiyano pang matagal na. Ngayon pwede mo sabihin sa akin, Bishop, you don't know. You don't know what I've been through. Hindi mo alam. Hindi ikaw, hindi sa'yo nangyari. Given kapatid. Pero paano mo hinahayaan na ikaw yung nasaktan? Ikaw yung parang na-betray, pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nabibigatan. Bakit? Kasi yung dapat mong inalis na, narito pa rin sa iyong kalooban. Pwede mo naman palang bitawan. Bishop, hindi madali. Hindi mababaw yung sugat na ginawa.
Kapatid, alam ko, given. Pero paano? Ganun na nga ang sistema, ganun na nga ang sitwasyon. Ba't hayaan mo pang lumalim ng lumalim yung sugat? Hanggang sa totally hindi ka na makarecover. Ang problema, ikaw ang biktima, ikaw yung ikaw yung pong nasaktan, ikaw yung pero ikaw pa rin hanggang ngayon ang nagsasuffer. Bakit? Kasi ikaw ang may dala. Yan ang nagpaparumi sa puso. Hanggang kailan? Sabihin nyo, hanggang kailan? Hanggang kailan ka magpapanggap na parang everything is well and okay, pero deep within your heart, meron kang unforgiveness. Meron kang hatred. Hindi mo siya mapatawad. Sino ho nagsasuffer? Para ho yung kwento, kapatid, na yung manang may dalang banga, pasan siya sa ulo, may tela na binilot na ganun tela, ipinatong yung banga, puno. Naglalakad yung pong matanda. Okay? Hirap na sa bigat ng buhat. May dumaan na kartela. Naawa ho yung kartela, yung may-ari ng kartela. Sabi dun sa nanang, Nanang, alin na po kayo, masyadong mabigat yung dala nyo, sumakay na po kayo. Thank God, sumakay po yung nanang, pero hindi binitawan yung banga sa ulo. Ano ibig sabihin? Nandun pa rin yung bigat, kahit may nag-offer na ng kagaanan. Ano sabi ng Panginoon? Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, lahat kayong nabibigatan, at kayo aking pagpapahingahin. Bakit hindi tayo makasumpong nakapahingahan kung ino-offer sa iyo ng Diyos? Kasi ayaw mong bitiwan. Kapatid, hanggang kailan? Again. Yan ang nagpaparumi sa atin pong puso. Paano pa sabi riyan? Gawa. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Wala kang bahagi. Sapagkat ang sabi dito, yung blessing, mapalad ka sapagkat ikaw lang yung may malinis sa puso. Ito yung pangalawang blessing, sapagkat ikaw lang ang makakakita sa Diyos. Without holiness, no one can see the Lord. Ang kondisyon po ng puso, tingnan nyo, hindi lang po basta marumi. Ito pinakamatindi, tingnan nyo. Sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Ito yung mandaraya. Payag kayo? Na ang puso ng tao mandaraya. Sino rito ang nadaya na? Ang puso. Yung pinangakuan. Pero hindi tinupad. Nandaya. Ako lang? Marami palang sinungaling pa hanggang ngayon dito. Lahat tayo mga kapatid, somehow may mga nadaya. Anong ibig sabihin ng pandaraya? Yung hindi mo lang tinupad, yung sinabi mo sa kanya, bagamat nangako ka, pandaraya. Tama? Yung sinabi mo sa kanya, makita tayo 3:00. Diyan saan? Sa waiting shed. Ang dami palang waiting shed. Hindi sinabi kung saan. Nandun siya saan? Sa Sal Deponso, nandun ka naman sa Baliwag. Waiting shed. Nag-iintayan kayong dalawa. Sino sisisihin? Sino sisisihin sa inyong dalawa? Wala na sisisihin. Hindi malinaw ang inyong usapan. May pinakamasakit. Alam nyo kung ano? Madaya. Gusto nyo sampulan ko kayo? Bumili kayo ng prutas. Binayaran nyo ng buo, sakto. Di na nga kayo tumawad. Nung pagdating nyo sa bahay, kalahati. Ano sinasabi nyo? Binayaran nyo ng buo. Pagdating sa bahay, may sarili kang timbangan. Nung timbangin mo, yung 1 kilong binili mo, kulang ng 1/4. Ano sasabihin mo? Ngayon, bibili ka pa doon? Bakit? Pero hindi mo alam, ikaw din, ang puso mo. Mandaraya.
Nandiyan ba kayo? So, hindi lamang po mandaraya, kundi bulok. Kung may bulok sa loob mo, ba't hindi mo naaamoy? Kapatid, may bulok sa loob. Dapat po ikaw ang unang o sadyang manhid ka na dahil bulok na ito habang panahon. Yun ba? Kaya hindi ka na nakakaramdam kung anong mabango at kung anong mabaho. Bakit? Dahil mula pa nung umpisa, bulok na ang iyong puso. So mga kapatid, hindi ho natin pwedeng makita o ma-enjoy ang atin pong Panginoon kapag marumi ang atin pong puso. Ulitin ko ulit. And here is our conclusion. Okay? Alam lahat ng Diyos ang ginagawa natin. Amen? Alam lahat ng Diyos ang ginagawa natin, sinasabi natin, ipinakikita natin, ikinikilos natin. Kung ang lahat ng yan ay mula sa puso, tao sa puso, at malinis na puso, sa ganyan lang po paraan, malulugod ang atin pong Diyos. At ito po yung huli po niyang word. Jeremiah 17:10. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. Ginagantimpalaan ayon saan? Magkaiba yung ginagantihan at ginagantimpalaan. Amen? Pag ginamit yung ganti, may mali kang. Pag sinabing gantimpalaan, you will be rewarded. Bakit? Nakita niyo? Ginagantihan ko. Ginagantimpalaan ko. Ayon sa kanyang pamumuhay. Kung ano yung pamumuhay mo, diyan ka gagantihan ng Diyos. Gagantimpalaan ka naman kung ano naman yung magandang bagay na ginagawa mo. Ito yon. Paano ka raw makagagawa ng maganda kung marumi ang iyong? At kung maganda man daw ang ginagawa mo, siguraduhin mo na ito'y mula at taos. Sapagkat pwede pala tayong gumawa ng mga bagay na ganon na hindi po mula at hindi taos sa puso. At kung hindi po galing doon sa isang yon, mula po sa ating mga puso at taos sa puso, mga kapatid, na malinis ang puso, lahat po ng sinakripisyo natin, wala po itong saysay sa harapan ng atin pong Diyos. At nakapanghihinayang, from the start hanggang ngayon, ikaw ang makasasagot nito kung may kahulugan ng lahat ng bagay na ginawa mo sa paglilingkod mo sa ating pong Diyos. Amen?